paano po salubungin ang bagong taon para swertihin. Nakaugalian na po ng mga Pilipino ang natatanging pagsalubong po sa parating na bagong taon. So taon-taon hindi po mawawala ang sandamakmak na handa sa hapagkainan. So tiyak na puno ang hapagkainan ng mga iba't ibang pagkain na pagsaluhan po sa gabi bago po ang unang araw ng taon. So kasabay po ng pagdiriwang na ito, hindi po nawawala ang mga nakagisnang paniniwala ng mga Pinoy. Maraming mga pamahiin na namamana pa ng mga Pilipino sa mga dayuhan tulad ng mga Kastila at Chino na kilala sa pagiging pamahiin. Narito ang mga iilang mga pamahiin at pampalayas po at pagpapalit ng mga grasya, buenas sa isang pamilya at tahanan. Ano ang mga dapat gawin sa pagsapit ng 12:00 hating gabi ng bagong taon? Dapat alam mo 'to. Kapag tumunog na ang ika-12:00 ng hating gabi bilang hudyat ng bagong taon, buksan po ang lahat ng mga pinto, bintana at aparador para pumasok po ang swerte na dala ng bagong taon. So lumundag ang mga bata o ang mga pandak or nakaugalian na po, namana na po natin yung paglundag, pagsapit po ng bagong taon o pagtumangkad o magdagdagan po ang iyong kita rin. Kasabay ng paglundag ay maghagis po ng barya. Katulad ng ibang bansa, nagkakaroon din po sila ng putukan, sigawan, o kalampag ng mga gamit. Pinaniniwalaan na panakot ito raw at pinapaalis ang mga masasamang espiritu or pagtaboy ng malas. Pamahiin naman po ito kaugnay sa salapi. Sa New Year or January 1 or mga bagong taon, iwasan po ang gumastos ng kahit isang pera o isang kahit a little bit of penny sa bagong taon or gagasto ka po, bibili ka po. So, dapat bago pa sumapit ang bagong taon, nakabili ka na ng mga personal hygiene or gagamitin mo sa pang-araw-araw para hindi ka gagasto sa January 1. Kung bibili ka kasi or maggagasta ka or kukuha ka ng pera sa January 1, malamang magiging gastador ka sa buong taon. Bili na lahat ng alam ninyong gagamitin bago po magbagong taon. So, ibig sabihin, bilhin nyo na po yun. So, just only one day. Yung January 1 lang talaga ang bawal. Number 2, bawal po magbayad ng utang sa bagong taon dahil hindi mo maiiwasan ang laging may utang. So bawal po mangutang at magbayad ng utang sa bagong taon. Number 3, masama para sa isang tindahan ang nagpapautang kung araw ng bagong taon dahil hindi ito magkakaroon ng magandang kita o bintahan sa buong taon. Sa halip ay maaring puro utang ang mangyayari, no? So kung sinimulan mo ng utang, yan po ay mangyayari sa buong taon. Kapag naghahanap ka ng magandang kapalaran sa buong taon, lagyan ng pera ang iyong bulsa pagsapit po ng bagong taon. So, 12 coins. Pwede siyang tig pipiso, pwede din pong tig si 5 or yung tig gigis. Basta 12 pieces sa bawat bulsa. So, bawat bulsa pag meron, yan po ay lagyan po ng barya. Maglagay ng maraming barya sa bulsa at alugin sa pagsapit ng 12:00 ng gabi o at saka pagpasok pa lang ng 12:00 ng gabi, maghagis po kayo ng barya sa buong bahay ninyo. Pati CR, pati kama, lahat po ng sulok ng iyong bahay ay ang maghagis ka po ng barya. Yan po ay nag-aakit ng more blessings to come. Tapos pagsapit po ng 12:00, magbilang po ng pirang papel sa harap ng pintuan. Ang pagbilang ay papasok para raw maraming pirang darating sa iyo. Gawin ito pagtugtog ng 12:00 ng gabi. So ganyan po ang pagbilang, 1, 2, hindi yung pagganun. Okay? Pagbilang po pagganun sa iyo. Ayan. Sa loob ng bahay, pamahiin kaugnay ng mga gamit sa bahay. Number 1, mamalasin raw sa buhay kapag naglabas ng anumang kasangkapan sa iyong tahanan sa araw ng bagong taon. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, nakaugalian na po ang paniniwala ng mga tao na bago sumapit po ang bagong taon, kailangang kumpleto ang kanilang tahanan sa tubig, asin,
at bigas upang maging sagana at maunlad ang kanilang kabuhayan sa bagong taon. Punuin ang mga lalagayan ng bigas, asukal at asin at mga lalagyang ginagamit sa araw-araw na pangangailangan upang maging sagana ang buong taon. Number 3, wag na wag raw magwalis. So wag na wag kang magwalis. Lalong-lalo na sa umaga ng bagong taon kasi para mo na rin itinataboy ang magandang kapalaran. Especially yung walis tingting, no? Kung bawal kayong magwalis pag gabi at pag umaga. So, hiyan nyo muna kasi one day lang naman yan. Mamalasin kayo sa buhay kung maglalaba ng damit o maghuhugas ng pinggan sa araw ng bagong taon. Maaring gumamit na lang ng paper plates o kumain sa labas para maiwasan maghugas ng pinggan or makikain ka sa ibang bahay. So, bawal na maghugas po ng pinggan at magwalis. Yan po ay mga pamahiin na sinusunod pa natin which is effective naman po. Pangatlo, pag-uugali po, pamahiin, kaugnay ng mga asal. Kung gusto mong swertehin, makinig ka po. Iwasan po ang pagiging mainitin ang ulo o nakasimangot sa araw ng bagong taon upang maging maayos ang iyong kalooban sa buong taon. Kasi kung simulan mo siya ng ganong mood, nag-aaway kayo or you are not feeling okay, naku, hanggang December na yan. Suswertihin ka sa bagong taon kapag ang bagong taon ay babati ka ng Happy New Year o manigong bagong taon sa sinumang makakasalubong na tao. Kapag dadalaw ka sa ibang bahay sa araw ng bagong taon, kailangang magdala ka ng kahit anong regalo sa inyong dadalawin para buwinasin ka sa buong taon. Especially magdala ka ng tsinelas. Yan ang turo ko sa inyong sekretong malupit. Sa pagkain naman, pamahiin ukol sa paghahanda. Swerte kapag salusalong kumain ang pamilya tuwing medianoche or yung bagong taon din dahil sumasagisag ito ng matibay na pagkakaisa buong taon. Kung meron pong mirror ang inyong lamisa, dapat po lahat ng pamilya na nakaupo sa lamisa ay nakikita po sa mirror para yan po ay laging always kompleto ang inyong pamilya at walang mabibehind po na kasama sa inyong tahanan dahil ang salamin po ay nagdudubli kasi yan kung ano ang hinahanda ninyo sa inyong lamisa. Maghanda din ng 12 or yung lucky fruits, no? Kaya sa tuwing panahon ng bagong taon ay talagang damihan po pagbili ng mga lucky fruits para yan po ay nangangahulugang masagana at maunlad po ang buong taon sa tahanan na kumplito ang 12 lucky fruits. Maghain po ng mga masiswerteng gulay, yung mga suman, mga pagkain na nadikit, at yung ating spaghetti or yung mga noodles, pampahaba din po yan ng buhay. So again po, maganda yung meron din sa inyong lamesa yung mga malalagkit like biko, suman, yung mga malalagkit po na mga delicacies. Pampaswerte din po yan. Tikoy, biko, yan po, maganda yan. Cake. At saka magkakaroon din, lagay din kayo na lagyan ng red ribbon ang inyong cabbage, luya, yun mga swerte yan na mga lentils. Yan po ay maswerteng ihanda sa bagong taon. Dito naman tayo sa kausuotan, pamahiin tungkol sa pagdamit. So magdamit ng mga disenyong bilog-bilog o polka dots o color of the year. Yun pa isuot sa buong pamilya para swertihin at didikit po sa inyong tahanan. Ang bilog ay nangangahulugan din ng pera. Nagbibigay ito ng swerte sa buong taon. So magsuot ng bagong damit. Huwag po labhan. Dapat may tagpa para buhay nasin. Dahil nagpapahayag ito ng magandang darating sa inyong buhay sa buong taon. Maging malinis din ang katawan sa unang araw ng taon para swertihin o dumating po ang buwena sa bagong taon. So maligo po ng 31 pa. So bago po like example 10 nakaligo ka na. So yan po ang mga pamahiin ng Pilipino sa pagsapit ng bagong taon.